Naku, takaw talaga nitong itim na to. Tamad naman rumonda. Ano kayang klase yan? What's up mga kalapatids? Welcome back sa Chocobo Love TV. Meron tayong good news. Meron ng itlog itong ating Taiwan na nakakross dito sa ating Vandenbroek. At kung papalarin, yan ang ating gagamitin para sa summer race next year. Ayun, yung dalawang itlog. Kita. Pero wag na natin munang gambalain yan. Para naman hindi ma-stress yung ating mga breeder. At ayan na nga. Nagpakain na nga tayo ng ating mga alaga. At syempre, sisiguraduhin nating busog na busog yung ating dalawang inakay na ito. Sapagkat mamaya ay pakakawalan natin sila para nga masanay na sila sa paligid ng ating loft at eventually matuto ng rumonda. Ayan, so sige, kumain muna kayo dyan. Ayan, sisiguraduhin natin busog itong dalawa. Iba naman to, nakisali pa para masiguro natin na busog tong ating mga inakay pag inilabas natin. Ayay, nangangagat pa. Sige, sige. Okay kayo. Parehas yata para ako to. Hindi naman kasi para sa inyo eh. Sige, mag-away kayo. Aray. Grabe makatuwa tong dalawang to. May kasama pang hagat. Ayan, sige. Okay, away kayo. Hindi naman kasi para sa inyo yan eh. Dito yan sa mga inakay eh. Oh, ika dito. Aray ko, dahan-dahan naman. May kasama pang kagat. Sige, sige. Masiga ito eh. Tama na. Akala ko ba best friend kayong dalawa? At ngayon nag-aaway na kayo. Ba talaga pagka tumatanda? Ganyan talaga pag nagmamatured. Sanggan dikit dati yan, ngayon nag-aaway na. Nag-aaway sa teritoryo. Oh, dito, inakay. Oh, hindi ikaw. Ano ba? Hindi ka. Doon. Doon. Ay nako. Dito. Ano ba naman yan? Wala. Sige, may kasama pang kagat eh. Oh. Dito tayo. Yan. Ang takaw mo naman ikaw. Oh. Naku, takaw talaga nitong itim na to. Tamad naman rumonda. Ano kayang klase yan? Okay. Okay, kain. Ay, nako. Yan. Ayan, no? Isipin nyo. Umutungtong pa sa kamay ko. Oh, wala na, ubos na. Ito naman yung ating kinukondisyon. At 3 days ago nga ay nagpurga tayo. At kahapon at hanggang ngayon, ayun, may lumalabas pa rin na pailan-ilan na roundworm. Meron na naman ako nakita. Ayun. Ito mga kalapatid. Ayan, parasintabi sa mga nag-aagahan. Ayan. So, magandang senyalis yan. Ibig sabihin, talagang namatay yung mga malalaking klase ng bulate. Kaya nangangayayat to, eh talagang malala yung kanyang infestation. Ito kasing ibon na ito, eh binigay lang sa atin ito. Inalagaan na rin natin dahil wala tayong hen dito sa ating loft. At balak natin siyang gawing yaya. Kaya lang, sobrang payat. Kaya kailangan natin siyang pabawiin sa kanyang katawan. Kita nyo naman yung dumi niya, maayos. Wala siyang iniindang sakit. Kaya lang, talagang payat siya dahil naaagaw yung sustansya ng bulate. At siyempre, sisigundahan natin yan. Yung pagpupurga after 14 days. Para siguradong ma-eradicate natin
yung mga bulate na nasa kanyang bituka. Alright. Meanwhile, Teka, may nakikita ako. Ayun. Ayos yung ibon nakahuli ng bulating mataba. Ayos yung breakfast mo, ibon. Wawang bulate. Ganyan talaga buhay sa kalikasan. Yun, nilunok na. Nilunok na ng ibon. Ayos yan. Yun, umalis na. Time check tayo mga kalapatids, 9:58. At ito nga, pinalabas na natin yung ating mga alagang tinitraining. Pero siniguro muna natin na busog sila. Para kung saan man sila dali ng tadhana, makakabalik sila dito sa ating loob. Huwag lang silang mapapahamak. Ayan, sana lumipad-lipad na sila. Pupunta na sila sa bubong ng mga nakaraan pero hindi pa sila nag-a-attempt. Ayan. Lumipad na. O, ikaw, isa. Yun. Masyadong mainit na pero okay lang yan para kung sakali mang lumipad sila, hindi sila lalayo. Hayaan lang natin yan dyan. Magbubong-bubong para maging pamilyar sa paligid ng kanilang loft para sa ating mga kanubi. Pagka lumilipad na nga yung ating mga alaga at nakikita natin parang nag-e-enjoy na sila sa pagronda at lumalayo na, nagsisimula ng mag-raging, ang ginagawa natin doon ay binabartulinan natin ng 1 hanggang 2 linggo para maawat yung kasabikan nila, kasi maaaring doon sila malintikan, doon sila mawala. Lipat na nga sila dito sa kabilang bubong kung saan mas mataas at mas natatanaw nila yung paligid, at ina-expect nga natin anytime roronda na yan dito sa paligid ng ating loft. At kapag ka napapansin natin na lumalayo na sila, mga kalapatids na kanyubi, binabartulina ko sila ng 1 linggo. Doon lubusan ng lilinaw yung kanilang mata at tutubo na ng mahaba yung kanilang pakpak, at after nun pwede na natin silang regular na parondahin. Ganun nga ang aking ginagawang sistema sa pagpapaamo ng ating mga alagang inakay. 1 eternity later. Alright, time check tayo. 12:47 na ng tanghali at bumaba na itong ating mga alagang young bird na tinitraining natin. Napakamaihinang nila lang ng mga to. Halos 1 oras at kalahati pa lang sa initan ay sumusuko na. Kung sa bagay, talagang napakainit ng tanghali ngayon. Pero ang importante, hindi dapat natin silang bugawin o puwersahing rumonda. Kusang lilipad niyang mga yan sa kapanahunan. So siguro mga kalapatids, hanggang dito na lang muna ang ating kwentuhan. Kung nagustuhan mo at naaliw ka, mag-subscribe na at pakihit na rin ang notification bell para updated ka sa ating mga kwentuhan. Paki-like and share na rin ang video at paki-support ang ating Facebook page para sa tuloy-tuloy na kwentuhan na talagang kapupulutan ng mga kaalaman. Paano mga kalapatids? Hanggang sa muling pagkikita, paalam!